Ayan, good morning guys. For today's video, nag-prepare ako sa aking lulutuin ngayon. Pork steak. Kaya ngayon, naglagay ako ng timpla sa aking lulutuin. Nilagyan ko ng paminta. Tapos, lagyan ko ng kaunting asin. Ito, ibubod ko yan. Binububod ko yung kaunting asin para mag-absorb sa sa karning baboy. Yan, masin natin para pantay ang sa asin na nilagay ko. Yan, tingnan mo guys, ang nipis niya. Yan, maganda guys pag magtimpla ta sa kamayin natin para pantay ang Tapos naghanda ko ng kalamansi. Tingnan nyo guys, yan, ilagay ko yung kalamansi niyan, hiwain ko yan. Fresh na fresh nga kalamansi yan guys, makatas. Yan ang maganda ihalo pag marinate tayo ng mga karne, katulad ng baboy, karning baboy. Kasi yun ang pinaka ingredients ko pag magtimpla ako. Kalamansi lang talaga ang paasim ko. Hindi naman asim. Yung tama lang na mag-balance ang lasa. Hindi maasim, hindi naman maalat, hindi naman matabang. Yan, isa siya yan na ingredients ko. Yan, maghiwa na tayo guys. Mga more than 20 pieces siguro to guys. Dalawa, pangalawa. Parang ganun ang bilang 20 pieces. So, tamang-tama lang siya guys kasi yung niluto ko na karning baboy para pork steak, mga nasa 3/4 siguro kilo or 3/4 or 1/2. Hindi ako nagkakamali. Yan. Buti na lang matalas ang kutsilyo ko guys. Pero itong kutsilyo yung gamit ko guys, pag hindi tayo mag-iingat, pwede tayo pati kamay natin mahihiwa. So yan, kailangan ingat lang while nasa kusina tayo, mga mamsi dyan, mamski, mga nanay dyan, ingat lang tayo sa paggamit sa kutsilyo. Hindi natin may minsan mas sugatan tayo, lalo magmadali tayo. Yan, natapos ko ng hiwa. Yan, next nito, ang gawin ko, pigain ko to. Tapos, yan, pigain ko na yan. Pagkatapos kong pigain, yan, start na akong magpiga. Ihiwalay ko yung buto. Siyempre, wala akong, yung salaan ko, hindi ko nakita. Kaya, diretso ko na lang. So, pagkatapos mapiga yan, kunin ko yung mga buto niya para hindi mahalo sa lulutuin kong karne na baboy. Ang lulutuin ko kasi ngayon guys, pork steak. Pinanipis na karne na halos may malaman at saka may kaunting taba. Kaunting taba lang para balance siya. Para may oil naman natural oil sa baboy. Yan, oh. Marami yung piniga kong kalamansi. Ako guys, pag magbili ako ng kalamansi sa palengke, piliin ko talaga yung mga malalaki. Bakit? Kasi kapag malalaki yung piliin mo at saka fresh pa, makatas siya. Yan. O yun ang nagawa kong kalamansi guys. Yun. Tama lang yan ilagay sa prepare ko na lutuin karning baboy para sa pork steak ko na menu ngayon. Recipe ko ngayon. Yan, tinanggal ko na yung mga buto para hindi mahalo. Yan, pagkatapos makuha yung mga buto, syempre ilagay ko sa karne para ibabad ko yung karne mga ilang minuto para mag-absorb talaga ang timpla. Katas ng kalamansi, paminta, kaunting asin, kaunting tuyo, kaunting kaunting sugar. Nilagyan ko din siyang brown sugar guys para may something tamis. Kung naglagay kang paasim yung kalamansi, i-neutralize natin sa sugar. Kaunting sugar lang instead na yan, binuhos ko na. Instead na bitsin, sugar lang nilagay ko, konti lang, a little bit, kumbaga mga isang kutsarita siguro. Yan,
Mix ko na gamit ng kamay ko. Maganda yung kamay. Actually guys, nanghugas ako guys ha. Malinis kong kamay nito habang nagme-mix mikos. Ayun ang kasabihan sa mikos. Yan. Yan. Kaya pag igano natin guys, parang nagmasa tayo ng tinapay. Talagang balance ang ano niya. Yun, nilagay ko na yung nilagay ko pala kaunting guys, yung anong tawag nito? Oyster sauce, mamasita. Konti lang. Yan.